Yes, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, nasita na siya para makira na kaya nasita. Oh, natin ng Diyos, namin Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan, patnubay, pakikipisa ng banal na Espiritu, na inayahan namin sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Yes, Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh, nakaya ka na sila maganda. Yes, Ama, sumunod kami sa trono ng iyong biyaya. Narito ang sa amin sa araw na ito upang ikay aming patuloy na sambahin, parangalan, makilain, luwalhatin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Lumalapit kami, Ama, na nagpapakumbaba. Humihingi kami ng tawad sa anumang kasalanan ng ating mga nagawa sa buong sanlinggo, aming Ama. Sinasamo ko pa namin makapangyarihan ng Panginoong Isus na siya maglinis, maghugas sa kapwa ng aming buhay upang sa araw na ito'y malayang makaharap kami at ang aming mga katawan maiharap namin sa iyo, isang hain banal. Kaya ayaw na siya namin katampakan pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Ama, kapag muli dinalaw kami na iyong lalaking lingkod sa dakong ito upang malaman namin marinig ang mga kapayapaan na iyong salita sa bawat buhay sa amin. Kapag alam namin na oras na dumalaw siya, ang dala niya ay pagpapala na buhat sa iyo. Ang dala niya ay kagalingan, ang dala niya ay kalakasan. Kaya mapagpalain mo, Ama, ang aming lingkod, ang iyong lingkod na ito, na sa aming Bishop, Great Karate, na sa araw na ito, itatayo mo siya na may bagong katong kalakasan sa aming kalagitnaan. O salamat, banal na Espiritu, na iyong kapangyarihan, kapuspusan, ay inilagay mo na sa kanya. O salamat, Panginoon Diyos, sa buhay mo, na patuloy namin sinampalatayanan, na tinanggap namin ang mga himala, tinanggap namin ang kapangyarihan mo sa natapos mong gawa sa cross ng Kalbaryo. O salamat, banal na Espiritu, na ngayon magpapakayag ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo lang ang itatayo mo, ang mga mananayaw, ang mga music ministry, ang mga maaawi, ang mga manunugtog. Salamat sa anointing na inilagay mo na sa bawat sa kanila. O salamat sa presensya mo na ngayon kung lakas namin mararanasan. O sa iyo lang ang papuri, pagluwalhati, pagdakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi po natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa awit 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat ng lupain. Maglingkod kayo sa Kanya, sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin na tayo sa Kanya. Tayo Kanyang bayan. Kanyang pastulan. Magsipasa kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. At sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin niyo ang Kanyang pangalan, sapagat ang Panginoon ay mabuti. At ang Kanyang kagandahang loob
against us when we pray. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord. Napakasarap mong puri sa aming Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Dahil ang Panginoon po ang nagtagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin sa umaga nito. Yes, Lord. Maraming salamat po sa umaga nito. Ikaw po ang Diyos na aming tinataas sa lugar na ito. Ang bawat isa po sa aming Panginoon ay ibaba mo po. Ikaw po, Panginoon, na makita sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. Pinasamba ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, we welcome you, Holy Spirit. Oh, Lord, welcome in this place. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, your unfailing love, ang iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, ang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Jesus. Praise the Lord, most worthy of praise. The city of our God, a holy place. The joy of the whole It's the Lord in whom we have the victory. He is us again.
maraming salamat po aming Panginoon sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa iyong presensya. Salamat na ito. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo Panginoon. For you are great and greatly to be praised. We give you all the glory. We give you all the praise and all the honor in Jesus' name. Tayo bismigaw ng Amen. Amen. Yes. Revival Church. Please welcome po, ladies and gentlemen, Bishop Greg Durante. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, kitang-kita ka sa kanan, ang daming wireless. Amen. Tapos po, and thank you ako sa people na nakakipas tayo ng wala. So, sige po, at ako po ay dapat lalo nakita ko itong lugar na ito ay information center at ang malaking ng simbahan na nasa dito. Hindi nyo narinig, ito ay magiging information center at ang likod ng malaking simbahan ng Moro. Sabihin mo, Moro. So, in English, more on. More on. Amen? Laging marami at laging dumadami. Ang Diyos po ay napakabuti. So, the anointing respected will be the anointing that shall flow in the midst of this congregation. So, mag-English po ako, alang-alang kay Brother Jonathan. Where is Brother James? James, where is Brother James? So, I will speak English, Tagalog, English, and Chapamano. So, just because Brother James is here, he loved the Philippines, but also he loved his life. So, let us take that husband and wife. So, let us pray. Father God, we thank you so much that you are so big and that you have designed and purpose to let the bigness be on this church this very moment.
napakalaki mong Diyos sa makalakihan mo ay bubuhos sa simbahan ito. Mula ng iyong araw na ito. Kaya ikaw ang maluwalhati, ikaw ang marangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen, Amen, Amen. At kung pwede po ay upumod ni Milyonaryo. Sit down like a multi-millionaire. Amen. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay napakayaman. Amen. Every child of God is wealthy and rich. You know why? Because Jesus is in you. Amen. Hallelujah. At nais kong inyong maintindihan mabuti, God is not seeking for wealthy and rich people. God is not seeking for professional. God is not seeking people that is number one on the earth. He is seeking people who will worship Him in spirit and truth. Amen. Ang nahanap ng Diyos ay yung sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Amen. Kaya kung ikaw ay maghahangad, gawin mo sa mo, Diyos ko, gawin mo po akong number one na sumasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. At ang pinaniniwala ng ating pastor ang mag-asawa ay talagang palasamba sa Diyos, kaya sila ay palasimba. Amen? Ang mga palasamba ay sumisimba. Amen? Sabihin mo, those who worship always go to the church. Amen? Remember this, you have personal blessing, but more blessing when you are gathered with fellow believers. Sa mag-isa may pagpapala ka, pero pag tayo nagtipon at nagsama-sama, malaki ang pagpapala sa pagtitipon. Amen? Kaya nga po, laging hanarin mo na magkasama sa pagtitipon. Dahil meron laging kapahayagang isisiwalat ng Diyos. At ang sabi ko, Panginoon, ano ba ang mensahe mo na aking dadalhin? So, ito po natin sa tabi at ating basahin sa Isaiah. Sa Isaiah, ito pa na naisulat. So, tingnan natin sa tabi sa Isaiah 60, verse 1. Tingnan natin sa tabi. Alam mo mensahe po, arise, shine. Arise, shine. Tingnan natin ang dito na sa aking Bible sa cellphone. At ako po naniniwala na ang Diyos ay napakabuti. Naniniwala ka ba ang Diyos ay napakabuti? So, sa Isaiah, nais kong inyong makita at nahandahanin ko. Dahil dito po ay ito ang mensaheng ibig ng Diyos na inyong matanggap sa araw at oras na ito. At tignan po natin sa tabi mo. So ayan, Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Holy Spirit, help us to understand these wonderful truths. Because it is only you who can reveal to us this wonderful word. And bless everyone in Jesus Christ's name. Banal na Espiritu, isiwalat mo sa amin ang katotohanan ng mga salitang nandito sa talatang ito, sapagkat ikaw ang tanging makapagbibigay ng pagmana sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya kung titignan po natin, ang Diyos po ay naglikha at paano ang paraan ng pagkikita niyo. So, God created the whole universe by wisdom, by understanding, and by knowledge. Pero kapansin-pansin po, dapat ang mga Kristiyano ay maunlad, matagumpay, at mayaman. Hindi ninyo narinig. Dapat ang isang Kristiyano maunlad, matagumpay, at mayaman. Amen! Ayan, salamat at buhay po tayo. Amen. Hallelujah. So, a Christian must be the one who manages the whole earth as
will be given to His children. Dagdagan mo, kayo naniniwala na may-ari ng buong sanglilikha ay ang Diyos. Amen. At kayo ba naniniwala na naghahanap ang Diyos ng mapagkakatiwalaan para mapakasiwahan ng kanyang likha? So God is looking for people who will manage His creation. And make sure that you are available. Amen. And say to God, here I am, Lord, I am available to manage your wealth and riches for your glory. Nagtatandaan mo po ang lahat po ay para sa kanyang kalwalhatian. Sa kanyang kalwalhatian dahil ang banal na pangalan niya ay dakila at malwalhati. His name is holy, great, and glorious. Kaya kung tayo po magtitiwala sa kanya ng lubusan, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sino ba gusto magkaroon ng malaking bahay taas ng mamay? Those are exactly who have their own big house. Kaya tatanungin ko kayo, gusto ba ng Diyos na magkaroon kayo ng malaking bahay na katulad sa Diyos? Amen. Mangyayari yan sa inyo. Pero, tatanungin ko kayo, kung ba sa inyong bahay, naayos ninyo yung inyong bahay, o sira ako beta lagi? So, remember this, God will entrust to you something that you can manage. So, if you are good in managing your house, then He will give you your new house. Amen. What is that your own? Nangungupahan ka. Pag yung inyong inuupahan ay pag-alis mo ay walang nasirang bumbilya at maayos pa rin yung may karapatan kang mamahala ng bagong bahay. Pag-ibig ng apartment din ng ilang panahon, pero yung lahat po ng apartment na dinira namin, kung paano namin nila pag-alis namin ay higit na mas maganda kaysa nung unang kami ay tumira. Kaya kung tapat ka sa hindi iyo, ang bibigyan ka ng Diyos na para sa iyo. If you are faithful in what you don't own, then God will entrust to you what you will be your own. Amen ba? Kaya guys, kung ipaunawa sa iyo na mahal ka ng Diyos at hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Naniniwala pa ba mahal ka ng Diyos at hindi ka nakakalimutan ng Diyos? Kung naniniwala kang iniibig ng Diyos, may utos dito. Tumayo ka at magdiwala. Arise, shine! This is a command. For your light has come. Arise, shine, for Jesus is in you. Amen. Hallelujah. And because Jesus is in you, you are not a nobody anymore. Because Jesus is in you, hindi dahil kayo taga-murong ay wala ka ng pagunlan. Kay Jesus Cristo pagunlan ka. In Jesus, you are more than a conqueror. In Jesus, you have a completeness of everything that people will desire. Amen. So, nais kong inyong maunawa ang mabuti. Why did God create the whole earth? What is the intent and purpose of creating the whole earth? Ano ang layunin ng Diyos at ginawa niya ang planetang lupa? Ano ang layunin niya? Para may titirhan ng tao. So, the whole earth was created for one single reason, that human beings will have a place to dwell in. Amen. So, ano ang unang nilikha ng Diyos ang kakailanganin ng tao? Alam mo yung kakailanganin ng tao, kanya naasikasuhin yung mga pananim na lilikha ng Diyos. Aasikasuhin niya yung mga baka, yung mga hayop sa kapaligiran, aasikasuhin niya. So, human being was created to manage all the created being of God. Amen? So, kailangan matutunan ng mabuti, our existence is by knowing how to manage. Kaya kailangan ikaw kung marunong mga siwa, kailangan ikaw po ay marunong mamahaga, at kailangan ikaw ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. At lubos ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kayo po ba ay tapat sa pag-iigat po? Dinarinig. Are you faithful in paying your tithes? Amen. Do you believe that everything created is owned by God? Amen. So your salary is not your own. If you believe that God owns everything. Amen. And your business is not your own as well. If you
owns everything. So, if you believe that God owns everything, you will give back that 10%. God doesn't need it, but God requires it so that He can give it your 90%. Kristyano ka po, hindi para sa kanyang sarili, para yung 90% matitira sa iyo ay alagaan niya, walang sakit, walang magkakaroon. Sabihin mo, mabuti na lang ang kapag ito. Ngayong umaga ito, ang mga mananampalataya sa simbahan ito ay mabiyaya. Kaya tayo na sa biyaya ng Diyos, kung ang biyaya ng Diyos, at aking tandaan mo, it's the grace of God at work, it is not our intelligence. It is always the grace of God and the powerful work of the anointing of the Holy Spirit. Oh, nagsisimula na ako ng hallelujah. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ano ba ang ibig sabihin ng the glory of the Lord rises upon you? Pansinin po natin, nung patay si Lazarus, 4 days na patay si Lazarus, at balot ng kayong lino, hindi na makakahinga. Ang sabi ni Martha, sana hindi kayo nahuli, 4 na araw na patay si Lazarus. At ang sabi ng Panginoon na ito ay kusang pinangyari. Para makita ninyo ang kalwalatian ng Diyos, this is allowed so that you will see the glory of the Lord. Amen. And what is the glory of the Lord? When Jesus prayed, He prayed, Father, thank you so much that you always answer and hear my prayer. Hear and answer my prayer. At pagkatapos niya manalangin, so this is for the demonstration of His glory. Amen. Lazarus came forth. At yung patay na 4 na araw na. Lazarus was dead for 4 days. Rise up. Why? Because the glory of the Lord is to raise the dead. Kaya ngayon, umagang ito, the glory of the Lord is here. Kaya yung mga patay ang buhay, yung mga hirap at laging kapos, when the glory of the Lord is striking your life, that luck, magtatapos po yan, katapusan na yan, at magsisimula. That is the glory of the Lord. At ang sabi po ng Biblia, that the name of the Lord shall be feared in the United States. Hello? Yung po Biblia, the name of the Lord shall be feared in the West. Kasama ang United States po. And the glory of the Lord shall be feared in the Philippines. Because it is the East. We are part of the eastern side of the hemisphere. So, ang pangalan ng Diyos ay igagalang at sasambahin sa kanluran o sa mga lugar ng Amerika, Canada. Igagalang nila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya si President Trump ay pinararagalan ng Diyos dahil nagmahal siya sa Israel. Hello? Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong maunawa at maintindihan mabuti ang kalwalatian ng Diyos ay nasa lugar na ito ngayon. Kung ikaw ay sasampalataya, tanungin mo ang iyong katabi, katulad ba kitang nananampalataya sa Diyos? Baka hindi, sabihin mo tuturuan kita. So what is the best way to teach your neighbor? Not by speaking, not by explaining. The best way to teach somebody is to look at what you have reached in your life. Ipakita mo kung ano ang narating mo sa iyong buhay at bakit sa iyo kung ano yung narating mo. That is speak well kaysa ituro mo ng isa-isa. Pag nakita nila ikaw ay maunlad dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, ay talagang mahirap. Mahanap sila. At sila ay susunod sa iyo dito sa sapahan. Tingnan mo rin yung katabi. May nahata kaya sa akin ang Diyos. Sabi ron, sa Mark, ang sabi ron, those who believe, do you believe? Yeah. Really? Do you believe? Yeah. Do you believe? Yeah.
Himself. Amen? Miracle is for the unbeliever. Kaya marami po Kristiyano, hindi mo yung dadaming na hanap ay himala. Hindi po loko ang himala. Kailangan po. So, miracle is not like a lottery. Lottery is for lazy people. Ang sugal po ay para sa mga tamad na lalaki at babae. Meron akong pakilala. At sabi niya, Brother, lagi ako may ticket. At pag ako nanalo, papapalain ko ang inyong kamay sa ipapahuli. Eh, nagkahiwalay na kami, tumanda na kami pareho, hindi siya nanalo kahit kailan. So, that listener promised that he will support the ministry because he is always buying a lottery ticket. But through the years, more than 20 years, and we are now separated from each other, we never do a lottery, kahit hindi siya nanalo. And that is yung pagpasyahan ng tiwala mo naman sa Diyos. Pagpasyahan mo na pagpapala mo ay magkakaroon naman sa Diyos. Because, ang sinin po natin, Proverbs 10:22, so, arise and shine, mag-iwanag ka at mo, naliyan ang Diyos at napabahan sa iyo. Amen? Kung may asawa, pamahalin mo ang iyong asawa, what is to arise and shine? If you have a husband or a wife, love your husband, love your wife. And how shall both husband and wife last? By conversation. Kwentuhan. Amen? Kaya nais kong inyong maintindihan mabuti, never forget your loved ones. Desire to be successful, but never forget that any moment your loved ones. Love them fervently, sincerely, at makikita mo sila pinagawa sa iyo at ang Diyos ay laging sasamahan. Kaya ba naniniwala na ang lahat ng itinangaral sa pulpito ito ay gagawin ng Diyos? Amen. So if you believe that all preaching, all prophecy, all teaching, and all declaration from this pulpit will be performed and accomplished by God? Amen. So if ever na may nangangaral dito kahit ang inyong pastor o kahit sino ang mga leader natin dito, at nangaral sila ang amin lang kayo ng amin. Amen, amen, amen. Once you say amen, you agree with the one teaching or with the one preaching. Because amen means that I agree, it will happen to me. Amen. Amen. Sinabi ko, kayo ay yayaman at kayo'y magiging maunlad. Shout amen. Amen. So you will prosper and you will be mightily blessed with all the riches and wealth. Because a good man leaves inheritance for his grandchildren. Ang isang mabuting tao ay may iiwang pamana sa anak ng kanyang apo. Ano napakalang kayaman ng Diyos? At dito magsisimula yung pagpapayaman ng Diyos sa tatay at nanay. Tingnan mo ang iyong kapatid. Huwag mo nang asarin ang iyong asawa. Sige na, magkalimutin siya mo sa tingong liano na siya. Never speak any bad word. Because what you speak will take place. Hello? Mas sasabihin mo, kahit matanda na ang asawa mo, wapo ka. Napakaganda mong babae, speak that your husband, no matter what age he is, always say that he is handsome. And to your wife, she is beautiful. Amen? Ang nakikita mo na kahit na hindi yan magpaganda, kusang kaganda yan. Tingnan mo si Pastor mo. Magpapagwapo si Sister Licia. Kaya, ang laging masaya si Sister Licia dahil laging may pag-shopping. Basta ko ay may pag-shopping, ay maligaya po ang pamilya. Pinaniniwala na mangyayari. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay napakayaman? Alam niyo po ba how old the Philippines is? Do you know how the age of the Philippines? 2,740 years old ang Pilipinas. Amen? At ang lahat ng kayamanan
ay nasa ilalim ng lupa ng Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan, narito ang lahat ng kayamanan at hindi ko makukuha ng sinumang bansa, ito'y pangangasiwaan ng mga taga-Moro. At dapat tandaan mo po, it is not money that is our problem, it is wisdom. Amen. Wisdom. So, pansinin po natin. So, ang Russia, yun po ang aming titulo, gumalaw ka, di kayo magliwanag sapagkat ang ilaw ay dumating na. At ang kalwalatian ng Panginoon ay nakatayo na sa inyo. So, dito atin pong tignan. Sa Proverbs 3, verse 19. So, tignan po natin. Makikita ko sa inyo ang paglikha ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay naglikha, ikaw din ay merong kakayahang lumikha. Kung ikaw ay sastre, magiging kang number 1 na tailor. Amen. Kung ikaw ay contractor, ikaw magiging number 1 contractor. Amen. Hallelujah. Galing ko ako sa construction, galing ko ako sa Mayroon Philippines, sa AGMP. Alam ko na ninunwala na pag ikaw ay naging tapat sa construction, ikaw po ay magpapabayan ng Diyos ang maraming impact na nabibigay sa iyo ng Diyos. So, sabi nito sa Proverbs 3:19. Pakikita ko lang po sa inyo kung paano naglikha ang Diyos. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath He established the heavens. Verse 20. So sa pagkalog po ang Panginoon sa karunungan ay kanyang itinayo ang pundasyon ng lupa at sa pangunawa kanyang itinatag ang mga kalangitan. So God is Creator God. And then sa verse 20, and by knowledge, so sa verse 20, by His knowledge, the depths are broken up and the clouds drop down the dew. By His knowledge, so, ang lupa, kayo ba naniniwala na ang lupa ay merong tubig sa ilalim kahit bakit na tayo magtuyo ang lamesa na? Sa lupa ay may tubig, amen? So, pansin po natin, sa kaalaman ng Diyos, ang kalaliman ay kanyang binasag at ang mga kaunawan ay nagbuhos ng hamog. Kaya ba naniniwala pag kumaka ay basa ang iyong damuhan sa taligid? Ano ang tawag doon? Hamog. Ano sa English ang hamog? Juice. Amen? So, Jew. Amen? So, ngayon natin pansinin. Hahangaan natin ng Diyos. Oh, how amazing is God. How great is God. Pero pansinin po natin sa 24, Proverbs 24:8. Dito makikita po natin ang isang pag-aralan po ninyo, tanggapin po ninyo ito. Listen attentively and decide to apply this in your life. Nakitandaan mo, hindi ka mababawasan ng lakas. You will be always strong because of wisdom, understanding, and knowledge. Ano bang sabi mo sa pwede ko basahin nito, pero nais kong kita ninyo. 24 verse 3. Sama-sama tayo, dahil pwede naman tayo, dahil nagtanghalian yata sa mga ayun, kaya kahit tayo magkakalas ng So, ano verse? Pansinin po natin. True wisdom is an house built and by understanding it is established. Yung true, tuloy-tuloy nagkakamitin mo yung karunungan. So, yung sa paglikha ng Diyos, by. Pero, dito ang paglikha niya ay through. Amen? True wisdom is an house built and by understanding it is established. Anong halaga na naitayo ang bahay na wala nang mawala? Alam nyo, so, anong halaga ng itinayo mo ang bahay na walang siya? Kaya dito makikita natin, true wisdom is an house built and by understanding it is established. Hindi ibigay sa iyo ang kabuong bahay na hindi kumpleto. Kapag ang brother so kumpleto yun. There's a verse po na nagwang sabi.
Verse 4. Malayo yung verse 4. Diba, hintay natin dahil nga makahalaga. Verse 4. Verse 4. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Ano pa ibig sabihin? Dahil ba naniniwala na tama si Solomon? We believe that Solomon is correct. Amen? Si Solomon, itinayo niya ang house of God. Solomon built the house of God in 7 years. After he built the house of God, he built his own house for 13 years. Alin ang mas malaki? Yung bahay ng Diyos, yung bahay ni Solomon. Pinagpapala ng Diyos pag inuga mo ang Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang sino ang inuuna ng Diyos. God bless those who honor God first place. Amen? So, consider po natin that by knowledge of the chambers with them go precious and pleasant riches. Hindi po pagkaraniwan. Precious and pleasant. Mahalaga at kasiyasiyan. Ano raw? Riches. Ibig sabihin ay na pagpapala sa iyo ang gagawin sa iyo ng Diyos. Paano? Dahil sa inyong maunawaan, wisdom, balikan rin natin, unahin natin knowledge. Knowledge means that you gather information. Before building anything, before starting any project, gather information first, and that is knowledge. Knowledge is gathering information. Understanding is comprehending or perceiving those information kung paano mo gagawin. Amen? And then wisdom, you must do. So, wisdom is doing. Kaya sabi ko, Pastor Rubel is a wise pastor. Bakit siya wise pastor? Dahil ginagawa niya yung mga natutunan niya na nasa salita ng Diyos. So knowledge is gathering information, and information magkakatunay sa salita ng Diyos. At kung ano ang nasa salita ng Diyos, sundan mo yun at magkakaroon kayo ng dalawang bandan sa harapan. So, natin naman yung mabuti. Ito po ay hindi kinuhan because we are not playing church. We are living the power of Jesus. Solomon said that the wealth of the wicked will be transferred to the just. Yes. And we are saying, amen, I claim it, but the question is, are you just? Just, matuwid. Pag nag-negosyo, ay hindi nagpapatupo ng malaki. Pag nag-negosyo, hindi sasakit ang ulo nung ipinagtayo niya ng bahay. Yung po, matuwid. Tingnan mo niyo malaki. At ito ang titiyakin ko sa inyo. Basta paniwalaan po ninyo kahit hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Paniwalaan mo. At sabihin mo, I believe. Kung ikaw ay may sakit, continue on saying, I believe that I am healed by the stripes of Jesus. Amen? I believe that I am healed by the stripes of Jesus. Sino po ito ang driver? Sino po ang marunong mag-drive? Ayan, so driver ka. For the last 2 weeks, love ang aking mata. Walang nakakaalam, ako at ang Diyos. So I have a blurry eyes, and I cannot fix my sight. Pero tinayuan ko ang salita ng Diyos. Ang sabi ko, by His stripes, I am healed. So nag-drive pa rin po ako. At nung ako ay nasa basement parking ng podium, binubusinahan ako dahil pumapasok ako sa Bronsan. At rasuli ako, at hinili ko yung magliwanag ang aking mata. Ay ba'y naniniwala na ang Diyos ay tutugon sa iyong kahilingan? Yes! O, pumihilap ako.
If you believe God, signs, wonders, and miracles shall follow on what you believe. And as kung iyong maunawaan mabuti, desire to be a worshiper. Yan po ang pangalawang katotohanan. Sa Psalms 91:4, tingnan po natin mabuti. Psalms 91:4. At nais kong iyong makita mabuti, kung hindi ka mahilig sa mga sa Diyos, simulan mo na ngayon ang iyong palasang na sa Diyos. Dahil lamang po ang susi sa lahat ng tagumpay. So Psalms 91:4, then He will cover you with His pinions, and under His wings shall you trust and find refuge. His truth and His faithfulness are a shield in the buckler. So ang katotohanan at ang kanyang katapatan ang siyang inyong proteksyon. And nais ko inyong makita, He shall cover you with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. So, ang sinabi natin, ang kanyang mga balahibo ang tatakip sa inyo at ang kanyang pagpa ang iyong pagtitiwalaan. Tingnan po natin ang larawan ng isang inahing manok na may mga sisiw. At kung sisilain ang kanyang mga sisiw, ano ang ginagawa ng manok na inahin? Ibubuka ang kanyang pagpa. At dapat pa niya ang kanyang mga sisiw. As kung inyong makita mabuti, hindi pa po natin ang mabili sa Isaiah 40 verse 31. Ipakikita ko po sa inyo kung bakit sinabi ni Isaiah, ang sabi po doon, for those who trust in the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like that of eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and they shall not faint. So, pansin po natin, nilarawan ni Isaiah na ang mga nagtitiwala sa Diyos, ano po ang sabi ko, they that trust the Lord shall renew their strength. So, kapag gising mo sa umaga at nagtitiwala ka sa Diyos, magpapanibago ang lakas. Hello? Kahit nanghihina ka, magpapanibago ang lakas at sigla. So, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like that of eagles. At sila ay magkakaroon ng katulad ng pakpak ng agila. Ano po ang ibig sabihin? Ang agila po ang pinaka makapangyarihang ibon sa himpapawid. Ang agila lamang ang makakaabot sa mataas. Kahit kasi taas ng lipat ng helicopter na aabot po ng agila. So, eagle can fly on the level of the helicopter or maybe more higher than the reach of the altitude of a helicopter. Bakit po? Dahil espesyal ang pagkalikha sa kanya ng Diyos. Ang agila ay hindi napapagod. Alam niyo kung bakit? So, eagles are not tired and weary. Why? Because while on air, he will just spread his wings and the air underneath will push the eagle up, up, up. And the eagle is above the storm. Because in that storm, when he sees the storm, he fly above the storm. Kaya mayawin din tayo. So, if you wait, if you trust the Lord, yung lahat ng problema mo, mangingibabaw ka ron. If you love, if you trust the Lord, all your problems, you will be above all your problems because God promised that He is able to do exceedingly above all that you can ask or think according to the power that is at work in you. Abay, napakatindi po ng salita ng Diyos. Kaya ito, mga kaharap ko ngayon, kung maniniwala ka, magiging lang po pinipilihan. Pero hindi po lahat ay sabay-sabay. Kaya sino rito ang gusto maging multimillionaryo para sa Diyos? Amen. So tatalangin ako and I am speaking blessing to all of those who raise their arms. In the mighty name of Jesus, I speak the anointing. A multi-billionaire anointing for all of you in the mighty precious name of Jesus. Amen. Ang kailan ka magsisimula sa karampot mo, ari-arihan.
Magsisimula ka ay sa maliit mong hawak. Nais kong iyong maunawaan paano yumaman ang babae sa salipat. Pinaliwala niya ang salita ng propeta. Ano sabi ni Elijah sa woman of salipat? Ang sabi niya, kakainin mo ako. Ano sabi ng babae? Wala po akong iaahin sa iyo dahil ito ay para lamang sa aming mag-ina. Kakanin namin ito, hihintay na lamang na aming mamatay. We cannot share to you this small meal because this meal is for me and my son. And we will eat it for us and then wait until we die. Yan po ang dahilan kaya marami Kristiyano hanggang ngayon mahirap pa dahil maramot. Tingnan mo kung yung katabi. Pag humingi ang inyong pastor ng pera, bigyan ko yung inyong pastor. Para magawa niya, kaya nga ang sabi kay Pablo, sabi ni Pedro, basta ipagpatuloy mo ang pangalan ng Ebanghelyo sa mga hindi, pero huwag mo nalilimutan ang mga nangangailangan. But don't forget the needy. Pag humingi ang inyong pastor, that is for the needy. At pag iyong binigyan yung kanyang gagawin para sa mga kapuspala, kayo po ay hindi nakakapusin sa kanan. Amen. Kayo po para dapat. But you attend to the need of the poor, then God will provide, and non-stop He will provide for all your need. Why? Because there is a mighty way that those money will come to the leaders. Hindi mo pinarangalan ng Diyos ang mga mamamaran. Hindi mo pinarangalan ng Diyos ang mga nagpapagaling na may sakit at nagpapalayas ng demonyo. Sino ang pinarangalan ng Panginoon? At ang sabi niya, welcome, good and faithful servant. Pinakain mo ako ng apoy na gugutom, pinadamitan mo ako ng apoy hubad, at ako'y dinala mo sa pinaguan. So, God honors those who help the poor. Amen. And when you help the poor, then God will make your money multiply beyond your imagination. At inagugulan mo. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. The blessing of the Lord will make it rich. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord will make it rich. He added your sorrow with it. Eh naman, huwag mo pinagaralan ang pinag-aralan, huwag mo pinagaralan na si Itay at si Itay ay pinabayaan ka. Nakita mo, hindi ka na amin. Galatians 4:7, you are not a slave anymore. You are a child of God. And as a child of God, you own everything together with Jesus. So God created a whole earth for humans to dwell on. And He created human beings like you and me. Alam niyo kung bakit tayo linikha? Linikha tayo para may kasama ang Panginoon at kakwentuhan. Hindi nyo narinig. Linikha ka para may kakwentuhan ng Panginoon, may kakwentuhan ng Panginoon para may makita niya, may mamalas niya na ang lahat ng karunungan ay siya, na ang lahat ng kaalam ay siya, at lahat ng karunungan ay siya. He is all wisdom, Jesus is all wisdom, Jesus is all understanding, and Jesus is all knowledge. So if you have Jesus, then you will have solution to all problems. If you have Jesus, you will win every battle. Because in Jesus, we are more than conquerors. And no power can beat us anymore. In the mighty, precious name of Jesus. Yanais kong inyong paunawin. Sabihin mo, Panginoon, make me a worshiper in spirit and truth. Amen. So Psalms 89. Psalms 89. Psalms 89 verse 1. I will sing of the mercy and loving kindness of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness from generation to generation. So ano po ito? Ako ay aawit ng mga awa ng Panginoon ng kakailanman. Sa pamagitan ng aking bunganga o ng aking bibig, ay aking ipakikilala ang kanyang katapatan sa lahat ng mga lahi. Hello? So, iyong ipamamalit na katapat ng Diyos kung may sakit ka, ikay pinagaling. Kung wala kang trabaho,
and provide for what you ask for. Amen? Kaya, ipapahayag ko, God is faithful. God is true. God is grace. Dahil ko ay magpapatuloy ko ang pagkatawag ko sa akin. So, nilikha tayo para may kahindigan ng Panginoon. You are my friend, sabi ng Panginoon sa Kristo. You are my friend. If you keep my commandments. I have your commandments. Tatanungin ko kayo, hindi mo ba i-dismiss siya kapatid? Hindi mo kasi nisiraan yung kapatid mo. Because the new commandment is still new until now, though it was given 2,000 years ago. I have a new commandment, that in that new commandment, it cannot be removed or deleted. That is still new until now. What is that new commandment? Love one another as I love you. Do not love your neighbor by means of your loving, because that is emotional. The love that we are going to apply is the love of Jesus. And what is that love of Jesus? He gave verses 9. So loving the church is giving yourself first. Loving your spouse is giving yourself first. Amen po ba? Kaya po, kami ay 44 years na kasal na mag-asawa dahil ang aking vida ay aking asawa. Kaya tingnan mo, ang asawa mo ay nakangiti. Pasiglahin mo ang iyong asawa ng babae na laki. Kaya sabi mo iba, eto! The Word of God says, woman, submit to your husband. Remember this. Truth without love will be disastrous. Katotohanan walang pag-ibig ay nakasisira. And then love without truth is emotional. Pag-ibig na wala sa katotohanan, ang bihira, maawa naman sa akin. Nagtitsaga na nga ako sa iyo, umigising ako ng maaga, what is emotional? Hello? Ang isang umiibig, katulad ng asawa ko, tulog pa ako nakahanda na yung alisan ko. Lagi akong breakfast or bed. Kaya yung asawa ko, bakit dahil pa tayo paputi? John, James, do you hear? So, nais kong inyong maintindihan mabuti na ikaw ang magpapalibong sa isa't isa. At ako po'y naniniwala na kaya tayo namin para sa lahat. Kaya totoohan. Ayan, maganda, okay na magkaka, paramihin ang bata dito sa naman. Dahil na yung pagkawala ng mga alaga, ang sabi ng mga pagkawala ng mga bata, pinsan lang maging bata, hayaan mo na pagsayaw sa isang magkakaya. Sa Green basta na nagsasayaw para sa Bisco City lang, hindi ako naaabala ng mga bata sapagkat magaganda ang mga bata. Dahil ang mga bata nakapala nakita sa kita o yung mga ang magaganda ang aking nasa pero ang bata wala. Amen? Balakawin sa bata. Verse 2. Ano ang sabi? Sa verse 2 ng Psalms 89. So dito makikita natin kayo po ba ay nakakarinig? Ang lahat ng may pandinig pumalakpak. So, I will sing of the mercy and loving kindness of the Lord forever. Who is the one who worship? The one who always sing. Alam mo ang awitin mo, sabi rin ko, the mercy and loving kindness of the Lord. So I will sing of the mercy and loving kindness of the Lord hanggang doon kailan? Forever. With my mouth, so ano ang gamit sa pag-awit? Hindi po tenga, ang gamit po sa pag-awit ay bibig. Hindi rin po isip, kailangan malakas na tinig pag-aawit ka, hindi yung, oh, ba't hindi ka umawit? Kanina pa ako umawit sa isipan ko. Hindi pwede yung kailangan sa pagkikita ng bibig. Amen? When you sing, use your mouth, not your mind. Amen? I will sing of the mercy and loving kindness of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness from generation to generation. Who has the experience of the faithfulness of God?
will send to you my word, and it will not return to me void. It will fulfill what I intend to fulfill if you believe the word. Salita lamang po ng Diyos, kaya tayo nakakapag-broadcast international. Amen? Kaya kung tayo tuloy-tuloy ay dahil po ang salita ng Diyos ay ating naniniwalaan. At ako naniniwala na kayong lahat ay makakasiwa ng malaking pagpapahan. Pero remember this, all our success is aligned to our experience of good management. Government has no money of its own. Government money is from taxes. So, government is to govern and to manage those wealth para ito po maibigay sa mga at sa iba-iba. Kaya mga katotohanan ko,